Pero I want something na I want to earn even kahit matulog ako. Yun yung gusto ko mangyari. That's why nag-start ako ng negosyo. Maliit na hotel, then yung chocolate business. Tell me about the chocolate business. Bakit ka nag-umpisa at paano nag-umpisa? Naging mahiyain ako initially. During that time, hindi ko pa napaprocess yun. Kasi kumbaga parang you feel outcast kasi ibubuli ka, tapos anak ka sa labas, ganyan-ganyan, kung ano mga sasabihin sa'yo na masasama, which is hindi mo naman kasalanan. Ano sinabi ng isang tao na taga-probinsya nyo nung nabalitaan na gusto mo maging doktor? May isang nagsabi na ipapuputol ko ang daliri ko, hindi ka magiging doktor. Videos that will make you wealthy and debt-free. Puntong ito makakasama natin ang ating Ipunari of the Week. Walang iba kundi si Dr. Ruchil. Kwento mo muna yung buhay ninyo. Paano ka naging doktor? Okay, sige. Actually, second family kami. So, ngayon, nag-start kami. Medyo challenging. Since madami kami, nagsisimula pa lang yung tatay ko sa kanyang negosyo and at the same time kami naman growing up. So, medyo challenging kasi unang-una, financially, isa sa mga namin yan, challenge. Na-realize nyo ba na second family kayo? Yes. Ano naging impact sa inyo nung nalaman mo na? At the start, maraming nambubuli kasi alam sa bayan namin, yung anak ka sa labas, tas yung mga bata, inuulitan ka mismo. Yung binubuli ka, harap-harapan. So, maraming mga ganon sa Not only that, kasi naging mahihain ka at the start kasi nga, ganon yung Pero later on, na-realize na hindi ko naman kasalanan yun. So, kumbaga, yun, isa sa mga challenges namin, plus financially. Ano naging mental and emotional impact sa'yo, Doc? Ang first impact is na gusto ko lumaban, nakikipagsuntukan ako nung bata pa. So, sa mga ganong mga nanguulit. And at the same time, naging mahihain ako initially. During that time, hindi ko pa napaprocess yun. Kasi kumbaga parang you feel outcast kasi ibubuli ka, tapos anak ka sa labas, ganyan-ganyan. Kung ano-anong mga sasabihin sa'yo na masasama, which is hindi mo naman kasalanan. Naipaliwanag naman sa'yo ng inyong ama at ina kung ano yung sitwasyon o hindi nyo napag-usapan? Actually, na-process ko during studies. Kumbaga, nag-resource ako ng mga pwedeng makabigay sa akin ng konting advice about dun sa ganon. Ilang taong ka nun? I think college na. College na. So, imagine mo from bata hanggang nung bago ka mag-college, hindi nyo pinag-usapan to sa pamilya? Actually, hindi namin napapag-usapan. Pero unti-unti na-realize ko naman mga ganon. Ano yung maipapayo mo sa mga magulang ngayon na nakikinig at nanonood ngayon na dapat gawin ng mga magulang para maintindihan ng mga anak? First, for the parents siguro, ganda maipaliwanag talaga ng mabuti yung situation. So kasi unang-una, yung bata sa murang edad, hindi nila alam yung sitwasyon nila and they may feel na outcast sila. They are bad. Yung isa sa pwede nilang maramdaman. And I think it's right na dapat maipaliwanag talaga. And for the kids na nakaka-experience ng ganon, kailangan nilang gamitin yun as stepping stone for success. To strive more, to prove more na kailangan nilang patunayan din yun na kaya nila na hindi totoo yung sinasabi ng iba. Ano yung instance ng buhay mo na naka-recover ka na at sinabi mo nga, uy, graduate ka, di ba? Paano ka naging doktor? I started working at elementary, probably mga grade 2, grade 3, working na din ako. Anong trabaho? Namumulot ako ng mga bakal, bote, nangangalakal ka? Oo, tapos nag-vendor din ako, street vendor. Ilang taon? Store cigarillo money, mga ganyan. Ilang taon nun? Mga grade 5, grade 6, mga ganun. So, pagkatapos ng klase ko sa elementary, naghuhugas ako ng bus to earn an income. Saan ang probinsya mo? Sa Quezon Province, ganyan Quezon. So, naghuhugas ako ng bus at the end of my class. So, para may kita. Magkano ang kita mo sa isang bus? Usually, tanda ko nun, 10, 20 pesos isang bus. Minibus yun. Kasi yung tatay ko, nag-start pa lang ng negosyo ng transportation business. So, nakakapaghugas ako ng bus at the end of the day. So, kumikita ka ng mga... Siguro, 60 to 100 pesos. Malaki na nun siguro, no? Malaki na kasi mid-80s kasi yun. Ay, malaki na yun. Oo. Would you believe, nakaka 2 or 3,000 pesos savings ako that time. Hindi ko alam kung how much yung amount nun, mid-80s yung ganun. Per ano yun? Yung 2 to 3,000? Hindi ko maalala kung gaano katagal. Ko katagal inipon na eh. Pero yung 2 to 3,000 pesos mo, yun nga, nung nakita mo na yung ipon mo, anong ginawa mo sa ipon mo? Actually, since kulang nga din kami sa pera, nauutang nung nanay ko and lista sa tubig. Pero nire-replenish ko na lang uli. Paano natustusan yung mga pangailangan mo sa pag-aaral naman? So, at the start kasi, medyo challenging yung una. Pero, nung time naman na nagsisimula na ako mag-college, medyo yung tatay ko kumikita na din. So, supportive naman siya sa akin. Ginastusan naman niya yung studies ko. Pero while on the
the school, may mga pinagkakakitaan pa rin ako eh. So kung ano-ano, like nagbibenta ako ng chocolates during sa school. Nag-work din ako sa Jollibee. So, kumbaga, kung dati nagbe-vendor ako, nagtitinda ako na sa bahay namin sa morning, nagtitinda ako ng mga ice candy, naglalako ako. Sa hapon, donuts, pag weekends, yung mga ganun. So, I sell everything technically, kung anong pwedeng pagkakitaan. Kaya medyo nakakaipon din ako noon ng mga ganun. Namumulot din ng mga bote bakal. Tapos nung college naman, yan, nakakapag-work pa rin ako doon. So, kumikita pa rin ako. So, yung allowance ko, kahit medyo kinukulang din ang bigay, nakakatustos naman ako doon sa pag-aaral ko ng konti. So, graduate ka ng ano? Bachelor of Science in Nursing. Pre-medical course ko yun. Nagsabi ako sa tatay ko, magpo-proceed ako ng medicine. That time kasi at early years, na-realize ko na gusto kong kumita ng malaki. Kaya lang yung principle of compounding, parang pumapasok na sa isip ko nung elementary. Kasi naisip ko, ito yung gusto kong money. Paglaki ko, gusto kong yumaman. Kaya lang, iniisip ko, nakikita ko ang sweldo, example ng isang employee doon, ipagpalagay, 6,000 to 8,000. Kino-compute ko na nung elementary. 40 years. Ilan taon ang kung kailangan kitain itong ganito, itong 100,000. Parang hindi appetizing. Oo. Parang sabi ko, parang ganito ng edad ko, para kitain ko ito. So, there's something better way. Okay. Siguro yung principle ng compounding, leverage income. So, medyo hindi ko pa naintindihan yun, pero parang pumapasok na sa isip ko yun. Kaya, I'm looking for something better. Kaya yun yung inaano ko dun sa kanila. Tapos, kaya nakita ko nun, maging doktor, medyo mas malaki yung income. Initially, gusto ko din naman maging doktor. So, pinroceed ko yung goal na yun na maging doktor din. Dr. Richel, may nabanggit ka sa akin off the air na may nagsabi sa'yo, Doc, na ano sinabi ng isang tao na taga-probinsya nyo nung nabalitaan na gusto mo maging doktor? May isang nagsabi na ipapuputol ko ang daliri ko, hindi ka magiging doktor. Nung narinig mo yan, ano yung naging impact sa'yo? Parang na-challenge ako. So, I responded na kaya ko ito eh. Kumbaga, part of the challenge lang. At saka, I don't want na maging hadlang yun dun sa success, sa dream na gusto kong mangyari sa buhay ko. So, anong diskarte mo nung ikaw ay magdodoktor na? Siyempre, malaki ang gastusin. By that time, naghahanap ako ng scholarship para makapag-doktor. Kasi nga, medyo malaki nga din yung tuition. By that time, may naipon na akong 1 SEM budget. Mga magkano yun? Siguro probably 60 to 100,000. Wow. Ilang SEM yan sa isang taon? 2 SEMs. 2 SEM. So, more or less, nasa 90,000 pa rin. I have a budget na siguro 60 to 100,000. Paano mo naipon yung 60? Siguro probably yung mga pinagtrabahuan ko nung college, mga ipon ko sa baon, hindi ko naman ginagastos. Mahalaga talagang ipon, no? Oo. So, ang nangyari doon, sabi ko, may budget ako, kaya lang for 1 SEM only, 1 to 2 SEM. So, hindi ko masusustain long term. So, kailangan ko ang commitment ng tatay ko. So, ngayon, nung nag-commit na si tatay, ano nang nangyari? Ang commitment niya, partial lang yung tuition natin. Ito lang yung allowance mo. So, pumayag naman ako. So, ang ginagawa ko noon, pinupul payment ko yung tuition fee ko. So, yung partial ni tatay sa akin na nire-replenish ko. Hindi ko pwedeng sabihin sa tatay ko na fully paid na ako kasi hindi na niya bibigay sa akin yung tuition eh. Habang nagdodoktor ka, nagbebenta-benta ka pa rin? Actually, mahirap na. Hindi na kaya. Hindi na kaya. So talagang yung 4 hours na sleep is napakahaba na nun per day. Ibang klase ka. So yun yung mga study. So, I focus on studies na lang din talaga ng time na yun. Fast forward, graduate ka ba o hindi? Pagka-graduate ng medicine, I work na as a doctor. Then during the time, the income ng doctor is good naman. Kung may simple dreams ka talaga na good life lang, I'm looking for something better. Like, kasi yung sinasabi mga leverage. Leverage income. Pero I want something na I want to earn even kahit matulog ako. Yun yung gusto ko mangyari. That's why I divert pa rin. Saan? So, nag-start ako ng negosyo. Anong negosyo? First is yung hotel business din. Yung initial din. Maliit na hotel, then yung chocolate business. Tell me about the chocolate business. Bakit ka nag-umpisa at paano nag-umpisa? Passion namin ng wife ko talaga about chocolates. So, mahilig kami kumain ng chocolates. Whenever we travel, bumibili kami ng chocolates. All of a sudden, na-realize ko na yung palang sources galing sa Pilipinas. Oo, yung kakao. So, kumbaga, why not? Naisip ko, bakit i-produce na lang natin dito? Aralin na lang natin yung technology, yung machine, yung everything about chocolates. Then, gawin natin. So, contribute ka pa sa GDP natin. Nagsimula kami sa maliit, sa bahay lang muna, with small machines. So, gumagawa kami. Doon ko na-realize during the process na mahaba pala yung proseso. May dala ka, di ba? Ilabas natin yung chocolates? We created kasi yung mga bar chocolates. So, may 55% kami. We have flavor na may orange. We also have yung 70% chocolates. So, meron din kaming mga tinatawag nating coated chocolate.
mango, yan, dried Pwedeng mango. pa-try. Yes. Kasi we have yung dried pineapple. So we source our product from Quezon farmer din. So ito naman mga kapatid ay sa 55% dark chocolate with milk. Dark chocolate siya, tapos meron siyang mangga. Mangga. So yun. Kahit bawal sa akin. So we have So ito dark chocolate, walang masyadong sugar o ano? 55% siya dark chocolate. So mataas. Sarap. Alam mo kasi, ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan ng sugar kasi yung mangga mismo may sugar. Yes. Kaya ang nagpapatamis nito yung mangga. Ang sarap ng ng combination. So, katulad ng ganito, mga magkano itong ganito? So that's about mga 100 plus, 150 ganyan. Okay. Ano pa yung bestseller nyo? Meron kami yung healthy snack bars. So para siyang so 150 grams na siya. So ito may combination ng nuts, all natural siya. So cocoa butter and Mga magkano yan? Itong ganito? It's about 300. 300 pesos. Kung i-compare natin yung price mo sa mga international products, how does it Sa pricing naman mas mababa ng konti, and the problem with us is yung cost of production talaga, yung overhead is sa mga artisanal chocolates medyo mahirap kumpara sa mga industrial. Gaano katagal na itong business na ito? Actually, nag-start kami dito pandemic. We started with small mga sa bahay lang namin ginagawa. May mga machine, we produce. Kaya lang nag-increase yung demand, so we are forced na to expand, kumuha ng mas malaking machine to produce more. So we source yan. Kumikita na ba yung negosyo nyo ngayon, Doc? Itong Rootchill? Honestly, nare-reinvest pa namin sa mga sa mga machines kasi very costly. So yung mga earnings namin, nare-reinvest pa lang. Actually, wala pang kinukuha for personal So expanding, sa expansion pa lang. Doc, siguro para sa mga taong interesado na mabili ang produkto nyo or let's say maging reseller, paano kayo makokontak? Actually, we have Instagram, Facebook account, and we have numbers naman na you can contact like 0917-8547-144. They can contact for orders. We ship nationwide din. Maraming salamat, Doc. Isa kang talagang magandang halimbawa, at the same time, inspirasyon sa mga taong wala at nag-uumpisa, lalo na yung mga lumalaban sa buhay.